So ngayon, itong si Risa, ang hilig niyang I'm sorry to say, kasi galing to ng all-girls school eh. Ganyan talaga yung pagka-passive-aggressive. Hindi may pagka-passive-aggressive talaga. Pati yung tono ng boses niya na, alam mo, Carmina, mahal ka talaga mga Pilipino. Yung mahal ko whisper. Mahal ko. Yung may hugot. Yung may hugot. Hindi ko naman sinasabi na ako'y nakikidalamhati sa inyo. Parang, girl, bakit? Ang tinutukoy ko po ay yung after. Yung pagkatapos ng putukan. Parang, bakit hindi mo Risa punahin yung papalit-palit na istorya ng Malacanang? What exactly is your reason bakit yung kipay mo ay hindi bumubukan at pumuputak-putak pag ang usapan na ay Malacanang at ang iba-iba nilang isipan? Sa storyang ito, sino bang papalit-palit ng storya? Baka nakailang palit na, kailangan hindi na to kaya ng Bonamin. Ito yung nangyayari sa akin, hindi na kaya ng Bonamin. Alam mo na, imbiyana na ako, hindi ko na siya finalo. Yung nangyayari din sa Senado, yung papalit-palit, dahil baka ilan na siyang storylines. Anyway, so ngayon, itong si Risa, ang hilig kasi ni Risang manghito. Alam mo yon? Nako, laki ng ginastos yan. Siguro may korupsyon, imbestigahan natin. Nako, may ganito, may ganyan. Nako, ganyan. Alam mo yung, girl, can you please investigate, do a little investigation first. And then before you speak, hindi yung dahil may mic ka lang, dahil senador ka lang, basta kung anong gusto mong i-issue, pwede mo nang gawin ng issue. Para lang magkaroon ka ng airtime. Kasi kayo mga kambing, bakit hindi nyo pa i-endorso si Risa? Pwede nyo nang, bakit wala man lang pa-consult si Vice Ganda or papunta si Vice Ganda sa opisina niya na, alam mo, Risa Ontiveros, nakakaingit talaga ang, I don't know, ang Senado. Sana kami rin ma-experience namin ng Risa. Mga ganyang level ba? Bakit kasi wag endorse yun na kasi. Kayo naman, ako talaga, Risa, for 2028. Kasi si Risa, kapag ka nag-giveaway na naman siya kay Mama Lenny, she's never gonna have her moment to shine. She's never gonna have her moment to shine. So, she has to establish that she has her own voting block. Wala nga siyang voting block, Bex. Kung meron man, yun ay yung voting block ni Lenny. Ayun nga. So, kailangan niya ipakita sa lahat na I am a choice. I am a choice. I am an option. Yun ang gusto niyang ikemerlu, ganyan. Kaya nga 'di ba hindi siya kino-consider. Kasi nga mahina talaga si Risa. Kasi I don't think it's because of Risa's charisma. I think it's really just Risa's person, no? Na ewan ko ba, parang kasi pagkausap mo si Risa, nakakapagod. Oo. Kasi yung pacing niya, ang bagal, yung hugot, yung, ano ba yung parang, ano ba to? Iniiyot ba to? Or ano si Risa? Hinihingal ba ito? Alam mo, Carmina. Or parang, ano ba to? Nakaano ba to? Nakasalaks ba to? Alam mo, Carmina. Hindi naka-volumes ba to? Alam mo yung parang, girl, naka-volumes ka ba? Hello everyone. Hello mga ka-moisture. Bumati ka muna, Sas, mula sa kabilang buhay. Ayan. Hello mga ka-moisture at pag sumosobra na. And this is what our country. Ayan, sorry.
I-play mo na, tapusin na natin si Risa. Sige. needs from us now for the Senate in this difficult hour to reflect the best of our people. May we prove worthy of the trust that our people have placed in us. Marami pong salamat sa inyo at sa lahat, Mr. President. Before I recognize Senator Pia and Senator Marcoleta, Ayun lang, no? So basically, parang nagmamalinis si Risa na parang we cannot act as if parang walang nangyari. Girl, the one is acting na parang walang nangyari. 'Di ba? Yung arte kasi dito ni Risa, yung parang siya lang talaga yung concern sa nangyaring putukan. Parang, wow, ikaw lang talaga ang nagmamahal sa Senado, puki ka. Ikaw lang talaga ang puking nagmamahal Hindi sa Senado. nakakaloka. Hindi nakakaloka. We cannot act as if nothing happened. Bakla yung mga kasamahan mo, nandiyan habang nagpuputukan. Ay, sandali, gusto ko lang magpasalamat sa mga nagpadala ng tips sa aking GCash. Thank you so much. Anyway, nakakaloka ka, Risa. Yung mga kasamahan mo nandiyan sa Senado habang nangyayari. The audacity to say na hindi tayo pwedeng who are you addressing? Na hindi tayo pwedeng umakto parang walang nangyari. Are you addressing the people who were in the scene at that who were at that moment? Or are you referring sa mga nawala bigla at naglaho before mangyari ang putukan? Correct. Pero kasi ito, may context kasi ito before siya nagsalita si Erwin Tulfo at saka si Raffy Tulfo. Similar yung mga inquiries nila. And basically, they're trying to, to question the propriety of how the May 13 events, May 13 circumstances were handled by the senators in the building. May ganong insinuation. Anyway, let's listen to Alan Peter kasi nagbigay siya ng context dito you know, the curious thing is the prayer of Senator Kiko and the prayer of former Senate President Tito Soto yesterday. We all agree with it. We're just looking at it from different sides of the political lens. And many of your statements today, Senator Risa, many of us, if not all, agree. But we all won't agree that parang walang nangyari. I don't know where that came from because I don't think anyone is treating it trivially. It's just a matter of how we can focus on it given that there is a real economic crisis, crisis of prices, oil crisis. Our stock is running out. We're convening into an impeachment court. You know, our staff are overwhelmed by the number of investigations, by the number of subpoenas that are here. They're asking us to produce so many things while we're also doing our own. So while we will agree with you and let's discuss later on which committee, I do not think anyone is acting as if parang walang nangyari. Senator Pia or Senator Mr. President, I also will not interpolate or make my own privileged speech today as requested by the Senate President. I reserve my right to make the proper intervention. By the way, before Pia Cayetano spoke here, si Marcoleta, i-interpolate niya si Risa Ontiveros sa Lunes. So abangan natin yan. Risa Ontiveros agreed to be interpolated by Marcoleta sa Lunes. Kaya merong sunog na pekpek sa Lunes. Abangan natin yan. Baka makarinig na naman tayo ng ng anong GA? Yung Supreme Court decision. Yes. Abangan natin yan sa Lunes. The Senate President and our other colleagues agree upon. But I just want to make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire. Inihaw na puday. Preparing na ang staff niya. Yes. Meron ng fair warning si Risa. Yari siya sa Lunes kay Marcoleta. I swear. Ayan. Habang visit na yan. Ano ba yan? Na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin lady na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi din, sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nung nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin.
Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President. Mr. President, yes, of course, we Ayan. Maraming salamat, Mr. President. I empathize. Ito ngayon yung sagot ni Risa Ontiveros, no? Ito na yung final answer niya. So, bumelo si Risa na, I am not, empathetic naman ako, kineso, ganyan. Pero wag na natin pakinggan tong part na ito ni Pokesa Marin kasi nakakairita lang. So, umano siya na, hindi, empathetic naman ako, wala namang kinemi, na nakikisa naman ako sa dalamhati niyo, kineso. I'm not so sure if everyone remembers, if any one of you remembers. Natatandaan mo yun, Sas, yung tinry nila na politikahin din si Alan Peter noong SEA Games noong 2019 before the pandemic. Tapos yung parang sabi niya yung kawali daw na sobrang mahal, ganyan, grabe daw yung ginastos, OA daw, kineso, ganyan. That SEA Games, guys, up until now is source of pride and joy of a lot of Filipino and a lot of Filipino athletes. Up until now, it is a shining moment natin bilang bansa for a sporting event. Hindi, Ayun. ang nakakaloka doon, the way ang nakakaloka kasi, the way these people describe, ang mahal ng kawali. Bakla, do you see how people try to manipulate? How they try to manipulate people into thinking na, syempre, ikaw sasabihin mo, pagsasabihin mo na, si bumili ng nagpagawa ng 20 million pesos worth na kawali. Bakla kahit naman siguro sino maluloka. Hindi ba pag ganun yung malamang ano bang impression natin sa kawali? Putang ina, kawali lang sa amin. Makakabili lang nga ng 50 pesos or 100 pesos. Bakit yan 20 million pesos? Nagigets ninyo on kung paano nila pinaiikot-ikot. Parang lang yan, parang cash flow. Oh my God, merong total transaction flow ng 6 billion sa Inday mula 2002. Tapos, ikaw wala kang alam sa cash flow, tingin mo meron siyang 6 billion pesos na pera. Correct. Di ba? Meron siyang 6 billion na pera. Tapos, di ba tapos sabi nila, si Inday bilyonaryo kasi merong, si ganito bilyonaryo kasi meron siyang cash flow na 6 billion. Bakla. Di sana milyonaryo na rin ako, dahil Diyos ko, tinignan ko lahat ang bank account ko. Sabi ko, putang ina, kung ito lang palang basahin para maging milyonarya ka or kahit kayo, milyonarya na rin kayo. I-compare nyo yung I'm pretty sure ikaw, Joey, milyonarya ka na rin. Di ba? Kung cash flow lang ang pag-uusapan. Correct. Hello, magkano ba sweldo sa isang ang minimum wage ng Pilipinas sa isang taon? 300,000? Sa isang taon ba? 300,000 ba? Tama ba? 30 times 13. 390,000, 400,000. So kayo imagine kung nagtatrabaho ka na ng bakla kung nagtatrabaho ka na ng 10 years, milyonaryo ka na kasi may total cash flow ka na mga 3 million. Pero minimum wage, ka lang yan? Minimum. So ngayon, itong si Risa, ang hilig niyang I'm sorry to say, kasi galing to ng all-girls school eh. Ganyan talaga yung pagka-passive-aggressive. Hindi may pagka-passive-aggressive talaga. Pati yung tono ng boses niya na, alam mo, Carmina, mahal ka talaga mga Pilipino.
Yung Mahal ko Risa. whisper. Mahal ko. Yung may hugot. Yung may hugot. Hindi ko naman sinasabi na ako'y nakikidalamhati sa inyo. Parang, girl, bakit? Ang tinutukoy ko po ay yung after. Yung pagkatapos ng putukan. Bakit hindi mo Risa punahin yung papalit-palit na istorya ng Malacanang? What exactly is your reason bakit yung kipay mo ay hindi bumubukan at pumuputak-putak pag ang usapan na ay Malacanang at ang iba-iba nilang isipan? Sa storyang ito, sino bang papalit-palit ng storya? Baka nakailang palit na, kailangan hindi na to kaya ng Bonamin. Ito yung nangyayari sa akin, hindi na kaya ng Bonamin. Alam mo na, imbiyan na ako, hindi ko na siya finalo. Yung nangyayari din sa Senado, yung papalit-palit, dahil baka ilan na siyang storylines. Oo. This is so, diba? Actually, and in fact, si Alan Peter, hindi ko na lang pinakita, pero he explained early on. Sinabi niya na, alam niyo po, kaya iniiwasan rin namin sa ngayon na magbigay ng komento tungkol dun sa nangyari noong, kumbaga after all the lives and all the details, ganyan-ganyan doon sa mga, kasi nag-explain na sila ng facts nila, nag-post na sila and whatever, ganyan-ganyan. Because the Senate now is also conducting their own investigation and gathering all the facts kung ano ba talaga yung nangyari sa Senate noong May 13. And it is something that they wanted to discuss doon din sa i-present rin nila yan sa Senate body. Because lahat ng senador doon deserves to know kung ano ba talaga yung nangyari, kung ano ba talaga yung tunay na storya. So parang for Risa Ontiveros to say na bakit parang ikaw lang ang concern? Pek-pek mo lang ang nagmamahal sa Senate as an institution? Parang magunas dili ka naman sa kakapalan ng mukha mo, Bets! 'Di ba? Yun yung very, very offensive dito kay Risa. And she doesn't know it. She doesn't know na super, super annoying siya. I don't know. Parang ano ba to? No, sa mga staff mo, nobody wants to tell you that is so annoying? O para-paras kayo ng ugali dyan? 'Di ba? Nakakaloka talaga. Kakaiba. Sobrang kakaiba. Paano ko lang, no? Pakita ko lang yung very, very quick yung hindi kasi natututong si hindi natututong si Risa kay Pia Cayetano eh. This was in 2020. This was in 2020. Wait. Ayan. November 10, 2020. Ayan. Okay. So, 2019 yung SEA Games eh. So, hindi maka-move on dahil sobrang successful yung SEA Games na yun eh. It's one of the best SEA Games I've ever seen hosted by the Philippines. It is the best SEA Games hosted by the Philippines ever. Ayan. Honor that. Teka lang I am embarrassed that we cannot even honor that. I am embarrassed that we choose to make a political issue out of a world. Girl, walang sound. Tama ba? Walang sound. Kaya lang magpatayo ng Yeah, pero naman. Wala ka ring sound, girl. Ako, wala akong sound. May sound daw, mahina lang. Teka, i-refresh natin. I am embarrassed Ayan. Wala pa ring sound. Teka, ito. that we cannot even honor that. I am embarrassed that we choose to Ito na lagay pa gamit tayo ibang video. Mr. President, the Southeast Asian Games would not have been as successful as it was if we had only the dilapidated stadium of Rizal Memorial of Ultra. May I ask Her Honor if she has seen the place? Because
the national track and field team when they visited it around November, not sure September, November, before the Southeast Asian Games commenced. They went there for the first time. Does Her Honor know that they cried when they saw the stadium? They cried when they had the opportunity to run on the turf. Bakit? Kasi doon sila nagpa-practice sa napakabulok na stadium. Ganon ang kalagayan. That's how we treat our athletes. Ilan lang ang Manny Pacquiao ng Pilipinas who has had the opportunity to raise himself and have sponsors. But not all sports are like boxing and basketball that have a strong following. Many of these athletes will never even be remembered. But on that day that we won the gold medal, the entire Southeast Asian countries gave their due respect to the Filipino athletes. I am embarrassed that we cannot even honor that. I am embarrassed that we choose to make a political issue out of a world-class facility. Kaya tuloy, wala nang mag-aabalang magpatayo ng matitino at kahanga-hangong mga infrastructure dito sa Pilipinas. Dahil magpatayo ka lang ng maganda, sasabihin na sa'yo na may kalokohan ka. So paano? Puro bulok na lang tayo para walang pumansin. Ganon. Paano magiging white elephant? Madam Sponsor, do you even know what are the conditions of our sports facilities? Para sabihin mo yung world class na yon magiging white elephant? Hindi nyo ba alam na pinasa natin ang National Academy of Sports? And doon magte-training ang mga bata natin, mga future Manny Pacquiao. Paano naging white elephant? Sana naman mag-ingat naman kayo sa mga paratang nyo. Dahil yan na naman ang i-headlines. Di man lang natin binigyan ng konting parangal, konting respeto ang mga national athletes. Na alam nyo ba, kung hindi dahil sa bayanihan to, hindi pa magkakaroon ng allowance. Hindi thanks to PSC yan, ha? Thanks to Speaker Alan Cayetano, Congressman Bambol Tolentino, and Senator Sani Angara. So hinahalo ko yung mga mukha ng mga athletes na to dun sa tinatawag niyong white elephant. Kasi that is the only reason why you put up such a structure for people. In this case, for young athletes. So I cannot separate their faces and their names from the structure that you now want people to cast doubt upon. Again, I do not have the details. Wala akong hawak na papel, but I have to stand up for BCDA, for the architects, for the engineers, for every single construction worker that worked overtime. Madam Sponsor, alam niyo ba 24/7 nagtrabaho yon para makadeliver tayo sa Southeast Asian Games? Di ba mas kahihiyan yun na nag-umpisa sa Southeast Asian Games tapos hindi natapos yun? Nanood ba kayo? Nandun ako, nanood ako. Nanalo tayo ng mga kung ano-anong event. Yung pole vaulter natin, he claimed the gold. Si EJ Obiena, he was supposed to compete in the Olympics. Pero hindi natuloy yung Olympics. At least, nagka-Southeast Asian gold medal siya, di ba? At least, nanalo siya in his own country. Napanood siya ng tatay niya, na coach niya. Ganon ang kalagayan ng mga athletes. Madam Sponsor. Yung nanalo ng marathon, taga Cagayan de Oro siya. Umiiyak siya nung nakita ko siya after niya. Hindi niya kalain mananalo siya. Alam niyo bang na-lockdown siya dito for how many months? Hindi nakauwi. O baka sabihin niyo irrelevant yun. Hindi irrelevant yun. Kasama yun sa mga sakripisyo ng mga athlete. Tapos ngayon, ang kaisa-isang nagawa natin for them, binibigyan pa natin ng mali siya. Kaya yan ang mangyayari sa bansa natin. Puro mali siya tayo, puro paghuhusga. The reason why I showed this, kasi,
Ito kasi yung problem kay Risa Ontiveros. Ang naging problema dyan sa hearing na yan, Risa Ontiveros wanted to make an issue doon sa mga ginastos sa SEA Games. Pero wala pa siyang substantiation na meron talagang nangyaring corruption or whatsoever, ganyan-ganyan. So parang magre-request pa lang siya ng documents from COA, magre-request pa lang siya ng mga documents sa kung saan-saan. Wala siyang hawak. She just felt na obscene lang yung ginastos. So parang ang feeling niya, dapat imbestigahan kasi ang daming perang binuhos doon sa Southeast Asian Game. And I think yun yung mali. Kasi if you really think na merong kang nakita talaga na korupsyon, dapat may hawak ka na. Dapat you get the attention of the Senate. Hindi yung mag-fishing expedition ka. Yes, hindi yung mag-fishing expedition ka pa lang. Yun yung maling-mali dito. Si Pia Cayetano, I don't think she is parang hindi naman sa kanya yun, hindi sa kanya naman yun talaga tama. Sumingit lang talaga to si Pia dyan sa session na yan na gusto lang niya talagang magsalita. Because Pia is, she's a former athlete. So alam niya yung alam niya yung pinagdadanasan ng mga Filipino athlete. And she represented the flag. High-level athlete tong si Pia Cayetano nung younger years niya. So she knows her shit. Alam niya yung sinasabi niya when it comes to and ako rin kasi bias ko rin talaga ang sports I think sports play a really huge part in nation building because you teach your youth on how to be resilient through sports. Natuturuan mo sila kung paano manalo graciously, kung paano manalo humbly, and paano matalo graciously. And how to handle competition with maturity. Importante talaga for me yung sport. It's very, very important for nation building. So ako talaga, bias ko yan. So ngayon, etong si Risa, just to politicize just to have a political issue out of this, dami kasing ginastos, investigahan natin ganyan. Wala man siyang hawak. At yun yung nakakairita. So, kaya yung entrada na yan ni bumuga talaga ng apoy dyan si Pia Cayetano. Hindi na-capture dun sa video Meron siyang part dyan na that's why we cannot have good things! Ganun pa si Pia dyan. Hindi niya na-capture dun sa isang video kasi kaso hindi marinig din sa isang video na yun Pero nagagaganon pa dyan si Pia. Tagang galit na galit siya. That's why we cannot have good things! Pag meron tayong magandang bagay, sinasabi niyo, pinupolitika ninyo! Nakita niyo ba kung ano itsura nung Ninoy Aquino stadium before the SEA Games? Which is true kasi yung Ninoy Aquino stadium na yan before the SEA Games, dilapidated talaga yan. Kadiri talaga yan. There were many documentary by the probe team kung ano yung estado ng mga athletes natin, ng mga track and field athletes natin sa Ninoy Aquino. Grabe as in kadiri talaga. Yung itsura nila, yung locker nila, talagang squatting talaga yung itsura ng mga athlete natin. And these are our athlete na nire-represent yung flag natin Naka-mute ka be? Ako rin, I really believe that sports is important in everyone's life, even though wala akong sports. Char. Ay, meron naman siguro. Pero siguro, Pero di ba chess ka? Pero hindi yung hindi naman siya girl. Parang hindi siya. Parang, I'm really sorry, but I don't consider chess a sport. Ay, nananalo ng gold medal yon. So, sports nananalo ka ng gold medal, but, if chess is a sport, kasama sa medal tally. Oh. Yeah, of course. Well, if chess is a sport, so it's math. Well, chess is also math, no? So, it's applied math. So, ang ano ko lang is, bakit importante yung sports? To everyone's life, actually. I would recommend everyone kung may kids sila na let your kids have a sport bata pa lang kasi it teaches a lot of things, no?
Hindi lang siya healthy, but it actually teaches discipline, mind-body awareness. You know, it's a holistic thing. It's beautiful. Siguro dancing is my sport, ganyan. Which is, kasi it involves, you know, that I consider sport kasi it involves actual movement. Sorry mga chess player. So, anyway, May mga so, gamer dyan. I have huge respect for chess players. Alam naman ang lahat ng aking pudra kills ay national master. Anyway, so ngayon, itong si Risa, ang hilig kasi ni Risang manghito. Alam mo yon? Nako, laki ng ginastos dyan. Siguro may korupsyon, imbestigahan natin. Nako, may ganito, may ganyan. Nako, ganyan. Alam mo yung, girl, can you please investigate, do a little investigation first, and then before you speak, hindi yung dahil may mic ka lang, dahil senador ka lang, basta kung anong gusto mong i-issue, pwede mo nang gawin ng issue para lang magkaroon ka ng airtime. Alam mo yun? Kasi yun ang nakikita ko kay Risa, no? Especially these days. Ano siya, uhaw na uhaw sa airtime. Kasi naman kasi kayo mga kambing, bakit hindi nyo pa i-endorso si Risa? Pero yun lang, bakit wala man lang pa-concert si Vice Ganda or papunta si Vice Ganda sa opisina yan na, alam mo, Risa Ontiveros, nakakaingit talaga ang, I don't know, ang Senado. Sana kami rin ma-experience namin ng Risa. Mga ganyang level ba? Bakit kasi wag endorse yun na kasi? Kayo naman, ako talaga, Risa for 2028. Correct. Tayo na mag-endorse kay Risa, tayo na mag-endorse kay Risa. Risa for 2028, let's go! Ayan. O, diba? Role po yata niya ang manggulo. And then, ang tawag dito, I think Risa is really trying to convince na politically, it's the smartest way to go. It is the most prudent way for Risa to approach her political career. Kasi si Risa, kapag ka nag-giveaway na naman siya kay Mama Lenny, she's never gonna have her moment to shine. She's never gonna have her moment to shine. So, she has to establish that she has her own voting block. Wala nga siyang voting block, Bex. Kung meron man, yun ay yung voting block ni Lenny. Ayun nga. So, kailangan niya ipakita sa lahat na I am a choice. I am a choice. I am an option. Yun ang gusto niyang ikemerlu, ganyan. Kaya nga 'di ba hindi siya kino-consider kasi nga mahina talaga si Risa. Kasi I don't think it's because of Risa's charisma. I think it's really just Risa's person, no? Na ewan ko ba, parang kasi pagkausap mo si Risa nakakapagod. Oo. Kasi yung pacing niya ang bagal, yung hugot, yung ano ba yung parang ano ba to? Iniiyot ba to or ano si Risa? Hinihingal ba ito? Alam mo, Carmina. Or parang ano ba to? Nakaano ba to? Nakasalaks ba to? Alam mo, Carmina. Hindi naka-volumes ba to? Alam mo yung parang, girl, naka-volumes ka ba? Naka-volumes ka ba? Ano ka ba, naka-volumes ka ba? Tapos ininuman mo ng beer? Alam mo yung ganung mga strategy dati sa bar, yung nag-volumes uminom ng beer. Nasa bagal na, no? I can neither confirm nor deny. Oo, pare. Cool yun. Ganun kaslo magsalita ang mga puta, no? Alam mo yung ganung strategy, di ba?
Hindi, di ba may over the counter na sleeping pills? Ano 'yun? May over the counter the sleeping pills doon eh. Tapos yung ginagawa sa mga bar nung this is early in the 2000. Bibili yung ano ba yung Solinox ba 'yon? Yung basta may over the counter na sleeping pills. Tapos iinuman mo ng beer tapos lahat kayo kung magsalita parang slow motion lahat. Hindi ko naman sinasabi. Ano ba, Risa? Pero pag, ano pag inaano ko yung Risa na, ganyan ka ba talaga magsalita, Risa? Bakit ang parang kang ano, parang Pali! Kilos! Ang baga! Diba? Bilis, bilis! Ano ko? kaya siguro. As Still Nox, di ba? Yung iniinuman ng beer. So, yung lalabanan mo yung antok ng beer, lalabanan mo yung Oo. Nung nagiinom pa ako, careful talaga ako sa inumin ko. So, kasi alam ko may namba-volume eh. Yung mga ganyan. So, ano talaga, at saka syempre takot ka sa mga day trip, di ba? Yung mga ganyan. So, pag ako hawak ko yung beer ko, hawak ko talaga yung beer ko. Hindi ko talaga binibitawan until maubo siya. Tapos, talagang I am a responsible drinker. I am a responsible. So ako talaga, pag ako kunwari, sa mga bar, ganyan-ganyan, naginom lang ako ng bogyan-boga na nasa Baguio ako eh. Yung mga tipong nightlife talagang malala. Ganon. So, kaya hindi, nakikita ko yung mga vinalium, pero ako hindi ko na-experience. Kasi nga, praning ako sa beer ko. Praning ako sa iniinom. So, Still Nox ata yung yung over-the-counter na sleeping pills. Tapos, iinuman yung Still Nox ng beer para lalabanan yung antok. Para meron kang kakaibang tama. Parang ganun si Risa. Parang every time talaga, yun ang naalala ko sa kanya, girl, naka-volume ka ba? Na ininuman mo ng beer or ng vodka. Na parang, yung gagawin yan is dangerous, ha? Oo. Sleeping pills and alcohol. It could actually lead to damage death. So, lead to death. So, ganun siya parati na parang, girl, bakit parang parating ang lalim ng hugot ng hininga mo? Pag ganun parati, mahal ko ang Pilipinas. Tapos, alam mo yung mga classmate mo ng high school na alam mo yung know-it-all na pag magsasalita talagang alam mo yung condescending, yung alam mo talagang feeling talaga yun, siya talaga yung pinakabongga. Ganun si Ating. So, kaya nga, itong mga eme ni Risa, I'm pretty sure, Risa is a good person to the people around her. Pero yun nga lang, talagang nakabali si Risa Ontiveros na tuwing nagsasalita siya. Hindi nakakadagdag ng karisma. Yeah, exactly. Kasi, to be fair to Lenny, ang strength kasi ni Lenny, pag nagsalita kasi si Lenny, parang nanay. Natural, yung natural. It's her. Natural yung pagsasalita. It's her. Natural yung pagsalita ni Lenny. Tapos parang nanay. That's why people are drawn to her. Kasi si Risa, anong packaging ni Risa? Ano siya, ate mo, nanay mo? Or wala lang, Risa ka lang. Yung MILF? Ano ba? Hindi, alam mo yung mahirap kasi i-package si Risa. Mahirap i-package si Risa kasi si Lenny, okay, nanay, talaga siya, nanay, may anak. Kaya nga, di ba, yung packaging niya talaga parate na, okay, hinahatid niya yung mga anak niya sa school, ganyan. Si Risa, we don't know anything about Risa. People do not know anything about her except na since 13 years old, anti-Marcos na siya. Anti-Marcos na siya. Naging since 13 years old, bakla. So, at kumakanta siya na, I am 16, going on 17, ganyan.
Oo, wala siyang, Risa Ontiveros is a blank, no? Blank siya. She has no personality. Gets nyo? Wala siyang personality. You cannot associate. You cannot associate Risa Ontiveros to anything in your life that you can actually relate to. Meron ba? Kasi si Lenny, nagigets ko, nanay. So marami nakaka-relate na, okay, gusto ko ng nanay, I love my mother, ganyan-ganyan. Pag kay PRD, tatay. Kay Sara, ating astig, no? Ate mo na ipag-ano ka talaga, ipagsasapakan ka. Pagdating kay Risa, parang, alam mo yung parang, what is the first image that comes to your mind when you hear Risa Ontiveros na relevant sa buhay mo? Na pag kasi yung pag nakita mo si Risa, ay gusto ko si Risa kasi Risa reminds me of my, I don't know, my sister, my mother, my ganyan. Kaso si Risa wala. Walang ganung ganyan, di ba? Yung parang you remember walang ganung association kay Risa. Oo. So si Risa, pag pumasok sa utak mo, blanco. It cannot be associated with anything that has emotional resonance in your life. Ito yung maaalala mo, sa totoo lang. And it's not a good association. It's not a good And it's not a association. good association. That's why si Lenny, kahit lutang si Lenny, a lot of people could still be endeared to Lenny dahil alam natin ang ating mga mudra may mga lutang moments. Yes. Aminin mo. Even, So, even yung negative ni Lenny is natural. Kumbaga parang hindi Natural. hindi mo ma-hate ng todo-todo. 'Di ba? Yung Hindi mo siya sige, maintindihan mo. kasi di ba yung association mo sa nanay, di ba? Association talaga kay Lenny, nanay. Okay, nanay, ganyan, asawa, etc. So, kung may mga lutang si Momis, nakakatawa. But it's just like nakakatawa, just like matatawa ka kung merong lutang moments yung mood rakels mo. Di ba? Pero si Risa talaga bakla. Ano to? Sino to sa buhay ko? Parang ganyan. Anong role mo sa amin? Anong role mo sa amin? Wala siyang role. Ayun. So anyway, I think ang problem dito kay Risa kasi ano siya yung walang sincerity, whatever it is that you are fighting for, Risa Ontiveros, hindi kami makarelate. Kasi wala ka, ano ba nilalaban mo sa buhay? 'Di ba? Ano bang pinaglalaban mo dito? Na bakit mo kami gustong dalhin sa gusto mong ipaglaban? Mas umaangat, every time you open your mouth, Risa Ontiveros, mas umaangat yung hunger mo for attention rather than yung concern mo to resolve certain issue. Wala ka namang in-offer na solution. Like for example, yung nag-privilege speech ka kanina, ano exactly yung gusto mong gawin ng Senate? Diba? Hindi mo masabi directly kung ano yung gusto mong solusyon. Kasi ang talagang gusto mong solusyon, gusto mong palitan yung majority. Yun naman talaga yung solution mo dyan eh. Gusto mong sisihin yung majority sa nangyari sa Senate noong May 13. Kaso hindi mo masabi ng diretso kasi nga, that's going to be very unparliamentary. Pero dun ka papunte. So wala kang in-offer na solution doon sa speech mo. Ang solution niyan supposedly is to release all the CCTV camera in the vicinity of Senate, check all the logbooks and communication that was done with the NBI. Supposedly dapat ganun eh. But you do not want to go there. Kasi ang concern mo lang naman, gusto mong ipin yung majority that it is their fault kaya nagkagulo sa Senate. That is one thing that you would like to put across, that is your message. Hindi mo lang sinabi ng rekta. At ang ginagawa mo, yun yung sinasabi ng mga minions mo.
'Di ba? So, I'm so sorry, madam. Talagang hindi ka talaga makakuha ng respeto sa amin. And this is not just about hate, ano. This is not just about yung kumbaga parang Duterte supporter kasi kami or something like that. Wala ka talagang brownie point. Wala ka talagang redemption value. Wala kang redeeming value. Wala kang redeeming value sa politika mo. Wala kang redeeming value doon sa mga political power move mo. Because it's simply not just sincere. Ayun lang. Posibleng hindi ma-impeach si VP Sara, sa palagay niyo ba gagawin ng admin na ito na walang eleksyon? Kasi, Pinky Lacson Protector, conviction na yung pag-uusapan natin kay VP. Kasi in-impeach na siya sa House of Representatives eh. So, conviction na yung pag-uusapan natin. I think, in my previous live, I explained why they would not be able to get the enough number for impeachment, for conviction in the impeachment trial. Ayun. And I think meron na talaga silang kasama na yung ngayon nagagawa na sila ng kung ano-anong scenario to justify a no election scenario in 2028. Ayun. Risa, the ultimate pick-me girl. Correct. Ayun, okay. Anyway, punta naman na tayo doon sa next topic natin, Sas. Meron ka pa bang gusto sabihin dito kay Risa? Hindi ba si Risa is the ultimate grifter? Charot. Beg to disagree, Joey. Risa Cudrana, Secretary General for NDF. Hindi naman kailangan ng eleksyon doon. Sila lang pipili doon. Hindi po siya NDF kasi magkaiba talaga sila. Akbayan si Risa. Magkaaway ang dalawa, Akbayan and Makabayan. Kaya nga yung Makabayan, hindi nila endorse si Risa. Kaya nga pag si Risa ang tumakbong presidente, magkaka-divide yung kanilang grupo. Kasi hindi papayag ang Makabayan. Alam mo, may point to. May point to si Janix. In character pa rin siya as one of the Von Trapp siblings. Hindi siya nakalabas, Hindi siya nakalabas. Di ba, yung ibang mga actor, yun yung problem nila. Yung parang mindset nila ng bonggang-bongga yung character. And then they weren't able to get Tapos hindi na sila nakawala. Tapos hindi na sila nakawala. Character. Ganon. Alam ko si Yeah, Raymond hindi nila Bagat- makakawala because Oo. si Raymond Bagatching. Si Raymond Bagatching, parang tawag dito, di ba parang sabi niya nagkaroon siya ng ganong problem kasi parang yung mga method actor kasi, di ba ganun yung problem nila. Kasi parang they are going to live their life every day na playing the character. So para pag shoot nila, mas natural yung dating, mas natural yung ineso. Si Raymond Bagatching, parang meron akong narinig sa kanya interview before na meron siyang character, di ba lagi ang character niya rapist, ganon. Yung kriminal, ganyan, may laging ginagawang masama, yung ganon. So parang na-imbibe ba niya, naging part ng daily life niya. So parang, basta meron akong ganun, sabi niya, naging struggle daw niya talaga yun. And from what I remember, nag-seek talaga siya ng professional help to get out of the character. Ganon. So baka ganun yung problema ni Risa. Hindi siya makaalis. Parang pa rin siyang Von Trapp. Oo, parang pa rin siyang Von Trapp siblings, no? Oo, Actually, kasi di ba, siya pa rin hindi panganay siya. din sa Von Trapp. Oo. In character pa rin siya. Yung demure Ewan ko pa sa rin. iyo, putang ina kayo, mga naisip ko sa buhay. Di ba? Ayun. Joey, allowed bang abutan ng index card si Risa sa interpellation with Sen Marcoleta on Monday? Parang hindi naman bawal. Hindi naman bawal. Ayun. Ganyan ba nangyari kay Heath Ledger? Parang, oo, di ba yung mga ibang nade-depress na mga artista? Kaya nga, di ba parang nagre-resort sila into drugs or something, ganun-ganun. Kasi parang, that makes them free from the character, yung mga ganon. Serious mental health siya, serious mental health issue siya. Ayun. Si Tom Holland nagkaganyan, na-depressed dahil hindi nakaalis dun sa character na pinortray niya. Oo. Ano character ang pinotray niya?
Tom Holland? Spider-Man? Hindi ba Na-depress ka sa pagiging Spider-Man. Hindi nakamove on. Ano yung tumatalon-talon na lang siya sa building? Akala niya talaga meron siyang powers. Na-depress siya kasi wala lumalabas na web. And ano yata, meron yata siyang serious film na ano. Sa Devils, Ha? meron siyang mabigat ng movie. Yung kasama niya si ano, si Twilight guy. Yun ba yun? Yun yung magagaling yung, oo, di ba? Naalala mo yun? Yung parang nagpunta sa province, pagkatapos may bagong pastor. Naalala mo yun? Serious film yun eh. Yun. Baka yun. Pero hindi naman ano yung character doon ni Tom Holland. Ayun. Heath Ledger, nahirapan siya makawala sa Joker. Oo, ayan. So at least, di ba, at least kahit paano naiintindihan na natin yung thought processes ni Risa Ontiveros. Hindi nakawala as one of the Bond. Kaya di ba lagi siyang pa-demure. Lagi siyang ano, ayan. Sabi ni OG Diaz, send ba to Oh my God. Yung character talaga ni Risa sa Fonto Family pa din your girl. Diba? Diba? Oh. Ayun. Yun talaga. Ayan.